verse, please. John 3:16, ingon niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, kaning nga bersikulo, mo ni ginasulti sa uban nga kasing-kasing sa Biblia. You know what? What's the best word here? Ingon niya, should not perish. Should not. What's the sulti nga? May not perish. O basi hindi ka mawala. Ang gisulti sa pulong sa Ginoo, kung magtuo ka sa iya, kung magtuo sa iya, ihatagan ka niya kasiguruhan nga dili ka mawala. Mga igsoon sa Ginoo, nakaduog mo na mo ana, usay bitaw kita naganon lang taw. Ang mga tao sulti nga imong kaluwasan, dawaton mo si Kristo, utro karon kada kasala ka kahapon, karon nawala mo kaluwasan. Dili na mo. Ano ibaw nato nga kung kita nagtuo kay Kristo, nakita kita kinabuhi nga walay katapusan. Ang walay katapusan, buting nun di na masumpayan sa kunsa pa, kundi ang kinabuhi nga walay katapusan. Next, Acts 16:31. Ingon niya, they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, and thy house. Magtuo kay Kristo bilang maluluwas, unya maluwas ka. The most important part, ingon niya, and thy house. Mga igsoon sa Ginoo kay balumon sa ni, nagasulti ni sa ato sa importante nga butang sa ato nga dapat dala nato sa pagtuo kay sa Ginoo. Ang atong dala sa pagtuo sa Ginoo dili natong atong lawas lang. Dili lamang atong kagalingon na nasulti nga naluwas na ko, bahala na mo dinha. Di pwede. Ang naibawan nato nga kita nakila kay Kristo, nakadawan kita sa iya, nakaila kita palangit kita, unya ingon niya, and thy house. Mga igsoon sa Ginoo, nagasulti ni sa atong kasiguruhan nga kita mga anak sa Dios. Unya ingon niya di sa atong nga bersikulo. Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kani siya nga bersikulo nagasulti sa ato nga bisag kinsa pa ibutang sa mga tubangan. Bisag kinsa pa ka persona ibutang sa mga tubangan. Bisag kinsa pa ngalan ibutang sa mga tubangan. Kung dili ngalan ni Kristo, ayag tuo. Ayag tuo. Kaya kaluwasan nato nabutang lamang sa pagtuo sa ngalan ni Kristo nga gihatag sa itong atubangan. So may iso sa Ginoo ngani, naibawa nato nga usahay kita nag-alang-alang sa mga tao. Nami usa ka amigo sa Palawan. Ang iyang asawa, cousin ni Phoebe. Si Lando, naguban sa iya mga amigo, nag-eskwela sa doon. Nag-eskwela sa doon, unya nakahuman mas isa ka tuig. Pag uli na sa Palawan, ang naitabo nga, dito sa Rojas, ang naitabo nga siya, nagalantaw sa usa ka video sa TV. Unya, katong video sa TV, kay balumon sa video ni Kibuloy. Usa ka adlaw, ingon siya, di na kumusimba. Nyama, asa makapaingon? Dinilang ko sa balay, lantaw TV. Hangtod karon Kibuloy pagyapon. Unya siya, sa unang nga panahon, nadi ko na simbahan. Sa unang nga panahon, kasali ka na simbahan. Karon, has kalisura. Pag ato naman ni Phoebe katong February sa Palawan, katong last time sa Palawan, nakita na ko siya. Ang yang gihimo dito, nagauban-uban sa mga tao simbahan. Ingon sa pastor, wa may kasali ka na sa iya, kay kasulod na din para mag-espiya, unya, magdoktrina sa uban. Ingon ako, Brad, sa iya, Brad, kay balo ka, kabalo ko on sa imong posisyon. Kaya balo ko unsa kasayop ang imong tindugan. Pero Brad, kaya balo ka unsa? Pila ka adlaw, wa kay tindugan nga uban kundi ngalan lamang ni Kristo, dili ngalan ni Kibuloy. Ingon sa ako, Pastor, salamat ha. Kay istorya ka sa ako. Ang uban dili mo istorya. Nako Brad, bisag di pa mo istorya ang uban sa imo, tinguhaan ako makistorya sa imo. You know what? Sometimes people are just engrossed with a lot of names. Kani nga tao sikat, kani nga tao na kwarta, kani nga tao mutabang, kani nga di na mao ang ihatag nato sa ilang ngalan lamang ni Kristo. Ngalan lamang ni Kristo, wa na'y uban. And so, walay laing nga ngalan na makaluwas sa ato, kuning ngalan lamang ni Kristo. And so, can our salvation come from doing? Ang atong magkaluwasan makaabot sa atong pinagi sa atong binuhatan. Maluwas pa kita sa atong binuhatan. Dapat tayo mahimo nga maayo. Nga magdala sa ato sa tubangan sa Ginoo, magsulti Ginoo, ako maayo ko nga tao, dapat luwason ko nimo. Mga igsoon sa Ginoo, ang tubag ni ana, ingon na ni. Di makita ng tubag niya na. Kang tubag niya rin na. It's a big no.
It's a big no. Can our salvation come from doing of something? Ang tubag na mag-isong sa Ginoo, wala. Wala kay mahimo. Wala tay mahimo. Wala tay maamot. Wala tay mapalit para nga atong kaluwasan. So mga igsoon sa Ginoo, karon nga buntag gusto ko magsulti sa inyo ani. Kita usay nagawanahuna nga kita nga mga Kristiyanon mapalad. Kanang buinas. Kaya gipakamatyan ta ni Kristo nga wala sa gidemanda sa atong nga kwarta, di ba? Ang atong kwarta nga gihatag niya nga nakita nato sa atong mga kamot na nga salamat sa Ginoo, makuhaan ako ni 10% para sa iya, ang uban para ni sa amo. Pero mga Isus sa Ginoo kibalo mo, ang kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, dili na tumabayaran ng kwarta. Dili na mabayaran ng kwarta. Bisag pila pa o kadaghan ng kwarta ihatag nimo, dili mo bayaran ng Dios siyang gihimo sa imong kinabuhi. And so kung mauna, di ta makahatag sa atong binuhatan, di ta makabayad sa iyang gihimo, di ta makadala sa atong kagalingon sa tubangan niya. Usa atong himuon. Mga igsoon sa Ginoo, let me just tell you the story again. One more time. Usa ka bata nagsakay sa barko gikan sa taas sa Amerika kuno, nagadto sa usa ka syudad. Unang pampanahon. Nagsakay sa usa ka steamship, kanang barko bitaw ba nga ang yang paddle kanang lingin unya kanang give na power o kanang steam. So kanang nga bata nagato dito, ang yang mama nagsulti siya dong, magadto ka sa syudad, usa lang ako pangayo sa imo. Di ka malimot sa imo nga Dios. Ingon siyang bata siya nga, mama, dili ko malimot. Dili ko malimot. So nagsakay sa dito sa steamship, wasay kwarta, nasa usa lang ka kwarta nga dala niya, kaning kwarta dapat gamiton ako sa sakto. Dito sa steamship, nagtabang-tabang para sa makapamasahe, ang kapitan sa steamship nagsulti siya, dong, asa man ka paingon? Siya nga, mag-adto ko syudad ka mangitaw trabaho. Ingon ang kapitan siya nga, dong, mangitaw trabaho sa dito sa syudad, una-unaon yung maayo ha. Kung naa ka na yung trabaho, ayaw kalimti ang Diyos. Ayaw kalimti ang Diyos, yung trabaho. So naglakaw sa syudad, nangitag trabaho. Nakita sa trabaho dito, unya, ingon niya, Ginoo, tabangi ko. Nga makita ko trabaho, nga magamit na ako ang trabaho para sa imo. And so yung unang pang-ampo, ingon niya Ginoo, kung hatagan ko na inimog trabaho, ihatag na ko ang 10% sa imo. 10%. Ihatag na ako sa imo. Trabaho siya, hatag ng 10%. Trabaho siya, hatag ng 10%. Iyang tithes, iyang ginahatag sa Ginoo. Makatili ang alang ng Diyos. Kaya iyang ginahatag itong mga bata, dili lang gamay, dako. Ingon sa kalo Ginoo, pero maulaw man ko sa mong ihatag sa ako. Akong ginabalik sa imo 10%. Kaya balo ka sa Ginoo, tabangi lang ko. Ihatag na kong 20% sa imo. 20% na. 20%. Ingon sa istorya, hatag sa 20% kada Domingo. 20% kada Domingo. Ingon sa istorya, ang iya nga pagpangitag kwarta, wala nagamay. Nagdako pa yun sa Ginoo. Ula man ko ani. Ngano gadaghanan mo ginimo kwarta nako? Sa Ginoo, gikan karon, ihatag na ko sa imo dili 20%, ihatag na 30%. 30%. Na, unsa na kadagdako ang kwarta. But you know what? Later on, the story went this way. One day, ingon niya Ginoo, you just blessed me a lot. You just blessed me a lot that I cannot count your blessing. Lord, I'm going to make an agreement with you. We're going to do a reverse. I'm going to keep the 10%, I give you the 90%. 90% ibalik na sa Ginoo. 10% sa iya. Kaya balo mo sa nangangalan? The name is Colgate. Can I toothbrush niyo? Colgate. Colgate was the man of God who gave 90% of his income to God and he was rich. Mga igsoon sa Ginoo, kita dito makahimo sa mga butang para sa Ginoo pinagi sa mga kwarta at mga hinimuan. But you know what? We can do something for God. And we can do that by ourselves. Next question is, the next thing is this. Why is it that we cannot do anything? On Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved, through faith, not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala ta nahimuan sa atong kaluwasan. Gihatag na sa Ginoo sa ato. So may sa Ginoo, salamat sa Ginoo, di ba? Kaya kung hinuon si mo sa Ginoo nga, ang atong kaluwasan, ang IQ 170, ang uban sa ito, wala yun. Ang atong kaluwasan, ibutan niya nga, dapat nakay doctorate, wala kita. Or nanay masteral degree,
Or graduate sa college, wala ganang uban sa ato. Di kapasar. Ha? Or inganin lang, ang atong kaluwasan kung makasulti ng English, ang patay ganang uban. Kaya di mo makasulti. But you know what? We praise God because the salvation that God gave to us does not rest on any of these qualifications. It is only by trusting in Jesus Christ as your Savior. Kasabot mo na. Kasabot ang katanan. Pinagla sa pagtuwi Kristo, naluwas kita. Walay uban nga kondisyon. And so, gihatan na sa Ginoo sa ato. Gihatan niya sa ato. Salamat sa Diyos. Atong kaluwasan, libre. Atong kaluwasan, wala nato gitrabahoan. Nagtuulan ta kay Kristo. Ay kadua nga butang nga gihatan ka nato, dili lang pagtuo nato. Kundi kadua nga butang is that pagantos. You know what? Brag dili ko gusto na akong dadong karong buntag kay nako nga Ginoo, brag diso man ni kayo. But mga igsoon sa ganing dapat nato masabtan nga ang kinabuhi nga Kristiyanon dili sayon. Sa first century, ang mga Kristiyanon na ay kontra. Ang ilang kontra was it bout kaya ang ilang mga kontra, mga sundalo sa Roman Empire. Ingon pa sa usa nga nagasulti sa ila nga, Sir, why is it that you go against them when you cannot fight against them? Ingon sa usa, gidakop siya. Gidakop. Pagdakop sa iya, sa iyang kwan nga, Sir, you deny Jesus Christ because if you're not going to deny Him, you're going to die. Ingon niya sa nagabantay sa sundalo niya nga, 86 years I have served my God and He never did me any wrong. How can I deny Him? 86 ko tuig alagad sa Ginoo. Unya, wagi ko na himo ng dautan. Ngano'y deny na ko siya. Mga igsoon sa Ginoo, it is a fact that God has given us suffering as part of our lives. Fact na siya. As a matter of fact, I would say it this way. Karon nga panahon sa atong kinabuhi, usahay nagasulti ko nga, Ginoo, asa man itong mga pag-antos sa unang panahon, unta na pa karon ba? Para nga mailhan ko kasi tinuon ng Kristohanon sa atong katanan. Kinsa mo pilit, kinsa mo padayon sa kalisod. Pero pasalamat ko nga dili para riya sa ato tanan. Dili para riya sa ato mga pag-antos. Ang uban sa ato, pag-antos nga gamay ang gastuhon, na uban ang gasto, tag sa kamilyon, ang uban ay paggastuhon nga gamay, ang uban pamilya, maduwa, guba. Pero mga Isus sa Ginoo, kada usa sa ato na pag-antos. Kada usa sa ato. I'll tell you this. Unsa pa nga mga pag-antos ang natubo sa ato? Number 1, atong pamilya. Atong pamilya. Ang atong pamilya, usay, kapangutan na ta. Ginoo, nga nung gitugot man nimo ni may tabo sa mo? I'll put my family before you today. And I'll tell you what happened to us. Ibutang na ko pamilya na ko sa duwan, subahan ko kabuntag. Akong lolo, pastor. First nga mga pastor sa Bukidnon na akong lolo. Akong amahan, akong amay, pastor. Second generation nga pastor sa among pamilya. Ang among nga pamilya, 5 ka maigsoon. Akong magulang, ikaduha na mo atong babae, si Eden. Ikatulo na mo si Samuel, ang pupulis. Ikatulo si Pastor B-Boy. Ikalima, si Inday. Kato sa kadong tuwas sa Thailand karon. Kaya balo mo sa pamilya na mo, ingon sa ban, salamat sa Ginoo pastor mo. Ang among pamilya, dili sayon. Nami problema nga daghan. As a matter of fact, one of our biggest problems that we had before was my sister. Kami nga may son, di may makaistorya nga isakto, tungod di ana. Naku, Ginoo, saan mo na mo ni? Saan mo na mo ni? One time, mga akong amahan, nagduol sa ako dyan, Noy, istoryahan mo yung ba? Naku nga, Daddy, dili ko mo istorya sa ila, kay naa ka. Imo na. Imo na. Ikaw ba amahan, dili ako. Imo na. Tulo among luha. Kila. Nagkami problema. Akong mangon ka babae, wala na kumanog college. Problema. Ay, kadulo na mga igsoon, ikatulo, si Samuel, police.
Ang iyang kinabuhi, sagol. Naay maayo, naay dautan. Pero ang gagwapo lang sa iya, yung ani. Bisan pagat gabisyo siya, nagasimba. Unya pamilya niya dala simbahan. Unya siya nagatabang sa mga pasumato dito, tabangan giniya. Pero mapuno na sa alcohol naman, guba na po siya. Ingon niya sa humanghod sa tagasakit siya na, Brad, ampuy ko ba? Ampuy na ko lagi ba? Magtarong lagi ko. Ingon sa humanghod siya, Brad, gasulti ka lang ang buwan ka para mag-ayo ka karon. Pero di ka na mag-ayo. Mamatay ka na. Namatay. So tulad namin nabilin. Ako nga man namatay po. So may isungo sa Ginoo nga ni. Ang ato mga problema, pamilya nato, kwarta nato, palangitan na nato, daghan. But I tell you this, why do we get those problems? Let me just say it this way. We got saved by faith alone, by believing in the truth that Jesus alone is our Savior. Mao ni siyang atong pagtuo. But the problem is, when we stay longer in this world, life is complicated with some sufferings. Di ba? Pagka hayahay unta, no? Ginoo, salamat. Dawaton ta ka, ako maluluwas. Sulod kasang kasing-kasing. Pag mata ni mo, langit na unta, no? Pagka hayahay unta nga panahon, galing di man na mao. Pag mata ni mo, mawag po ni mo pagkahimkimtangan. Problema ni mo isuon ni mo, problema pamilya ni mo, problema negosyo ni mo, tanang problema na gyapon. Pero mga iso sa Ginoo ani. Why is it that we believe? Why? Because we got saved by faith alone and believing alone Jesus Christ. Mo na to pagtuo. Ikaduha, ngunya, the longer we stay in this world, we get complicated with some sufferings. So mo na nga itong kinabuhi. Na samtang nagadugay kita, ang atong mga kinabuhi, na complication. But look at this. Upat ka butang nga tulang taon. Number one. Nganong gaantos kita? Number one. We suffer because of sin, past and present. We suffer because temptation that is allowed to come to our lives, that Satan brings to us. Number three, we suffer because of discipline that God allows us to undergo through. And number four, we suffer just because it's part of our earthly existence. Mo na itong kinabuhi. Upat ka butang, ngano nag-suffer kita, ngano nag-antos kita. Number one, tungkol sa sala. Now, Jonah 1, chapter 1, verse 1 to 3, ngunya, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee from Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and found a ship gone to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Na mag-isugo sa Ginoo ngani. Ano ibawa natin si Jonah gisugo sa Ginoo, di ba? Gitawag sa Dios. Ingon na Ginoo sa Jonah, come. Adto ka sa Nineveh. Anak ka nako, tao ka nako, adto ka dito magwali sa pulong sa Ginoo dito sa ila kay ang ilang sala grabe na gyud. Kay balumon sa nitabo, si Jonah gisugo sa Ginoo. Si Jonah nakabalo kung kinsa ang Dios niya. Si Jonah nakibalo nga kung ang Diyos niya maglaglag, magkuha, magpatay sa mga tao sa Nineveh, kaya. Ibawan niya na. Ibawan niya nga ang Diyos, naay kaluoy, naay pagpalangga. Ingon si Diyos sa Jonah, you go. Preach to them. Kaya balo mang iso sa Ginoo, isa ka butang nga natunan ako sa Biblia is this. Sometimes when people does not want to preach the Word of God, God can create something that they can do. Si Jonah, dili ko matog Nineveh. Bahala din na. Dili ko matog Nineveh. Mo, ikyas ko. Dili ko matog sa Nineveh. Muato ko sa mga lugar. Ang naibawa nato, si Jonah, muato sa Tarshish. Tarshish is the opposite side of Nineveh. Kung Nineveh niya din niya sa listo nga, dili sa Malspikas. Layo ang Nineveh. So ingon sa pulong sa Ginoo, si Jonah, dili yung gusto. Dili mo sugot. But you know what? What happened to Jonah is a realization of God's goodness.
Ang makita nato sa kay Jonah, makita natong kaayo sa Ginoo nga sobra pa sa kaayo ni Jonah. Ingon sa pulong sa Ginoo, si Jonah dili na mag-adto sa Nineveh, magpuali dito. Pero ang Diyos na plano para dito sa Nineveh. Ang gihimo sa Ginoo sa iya, gipalabay si Jonah sa dagat, unya dito sa dagat, nay dako nga isda nga daan. Nga pag-abot sa tubig, dito sa tiyan sa isda. And of course we know, nga after tulo ka gabi, tulo ka adlaw, gisuka sa isda si Jonah. Dito isbaybayo sa Nineveh. And of course we know that he was there and given again the time to preach the gospel. Mga igsoon sa Ginoo, ang ako naibawan is this, usahay kita nga mga Kristiyanon, puno o dili pagtuman sa Ginoo. Usahay kita nga mga Kristiyanon, puno og sala nga di magtuman sa Dios. Pero ang Diyos muhatag pagyapon kayon sa atong makalagat sa iya. I know of a man. Dapat ko sa doon Baptist Church na itong panahon. Iya nga mama, uban ako sa doon. Ingon siya tibab sa ako, Nunoy, nako sulat kang dadawat. Nako unsa man ang tibab. Siya nga, maminawi ha? Ingon niya, Mama, Papa, I am going to make you proud. Ang nagsulat ng anak, gikan pa sa prisuan. Ex-convict. Ang case, drugs. Ya Mama, I am going to make you proud. Papa, I'm going to make you proud. Ingon siya, di ko makatuo. You know what happened? When this man came out, ang iyang asawa dili Kristohanon. Ang iyang mga anak wa nakila sa Ginoo. Ang iyang asawa, witness ni Pastor Kiliana. Ipangunta na siya, unya, kabalo ka na, luwas ka na. Siya, kabalo na ko. Kisa nasulti sa mo. Siya, ikaw. Anong kabalo man kang luwas ka? Siya, nagsulti man kang luwas ko. Anong kabalo ko? Pero mag-isong sa Ginoo, si Douglas was just a man. We can never fit into the goodness of God. Si Douglas, parang dili yung magamit pa sa pag-alagad sa Ginoo. But you know what happened? He became good in serving God. Giyatagan sa second chance sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo. And then I know na namatay siya while they're going to a rally. Nag-drive sila, gi-heart attack siya, wala nakabot sa ospital, patay siya. But you know what? God does those things to us. He allows those things to happen to us so that we can serve Him. We allow those things to happen to us so that we can see His goodness. That is not because we are good, but because He is good. He allows us to see those things. And so Jonah, ang Nineveh, nagdawat sa Ginoo. Si Jonah, tuwa sa taas sa lungsod siyang Ginoo, maobitaw nga di ko madinini, kay balo kong na pinalanggaon ka. Kung maghinulusos na sila mga sala, patawaron nimo. Muna di ko gusto rin eh. But you know what? Jonah was wrong. Jonah was wrong. So number one, because of sin. Number two, because of temptation. Job 1, look at this. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and feared God and eschewed evil. Morning tao nga atong tao karon, ngano na inaanin siya. And look at this, verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Si Job, usa ka tawo nga ingon sa Biblia, gamhanan, sapian, maayo pamilya, unya, siya na'y dungog sa ilang katawan na itong panahon. And according to what we know, before God, he was righteous. Before people, he was good. Wala ka na mahimo para sa iya. But look at this, ingon sa pulong sa Ginoo, isa kadlaw, na-meeting sa taas sa langit. Ang Diyos, uban sa mga anghel, istorya. Naiusa dito ka tao, isa ka persona nga dili maayo ang yawa. Ingon sa yawa, Ginoo, yan ang imong alagad nga si Job, kaalagad lang na sa imo, kay imong gabantayan. Di mo patandog sa ako, ipatandog ka ni sa ako, kay taon-taon, mamalikas na agad sa imo. Ingon ang Ginoo sa iya, Satanas, okay, tanduga siya, ay lang tanduga yung lawas. Tanduga siya, ay lang tanduga yung lawas. Nakibalo man ta, di ba? Ang anak ni Job, mga babae lalaki, napatay. Ang iyang mga mananap, nangawala. Ang iyang mga mananap nga ilang gialimahan, gipagkawat. Walay nabilin sa iya, bisag usa ka buok. Iyang mga anak, urot po kapatay. Ingon sa pulong sa Ginoo, kung naapay sa nga himuon niya, ingani, nga magyaw-yaw siya, magbasol sa Ginoo, unya magsulti nga Ginoo, ngano'y ani yung himo sa ako. Iyang nga sa nasulti, Job,
Nga nung mapadayon ka simba sa Diyos, mamalikas rin na. Ingon sa ni Job, babae, muram na kag babae nga wala na kaila sa Diyos. Ingon niya sa second sentence niya, di ba dito magdawat og dautan sa Ginoo? Mahira ba ditong dawaton? Lugar ko karon mag-ulan, pasalamat sa Ginoo no. Kung mag-init, may sutang nga Ginoo, di ko pasalamat ang init, kainit kayo. Ingon sa pulong sa Ginoo, tanan nga butang ipadla sa iya, ingon sa Biblia, and he arose and rent his mantle and shaved his head and fell down the ground and worship. Nagsimba siya sa Diyos. So, di ba? Kita karon na panahon, nakaibalo nga ano si Job ni nga to, tungod sa agreement sa yawa uban sa Diyos. Nakaibalo kita na ana. Siya wala nakaibalo. Pero mag-iso sa Ginoo, you know what? He was tempted to do bad things against them. So that's number two. Number two. Number three. And number three, wala na kabutan din ang text, pero kabaon ako, di ba, lumani. Kanisya, usa ka tao sa Biblia, nga kinabuhi niya, gibalin sa Diyos, gibaylo. Gibaylo sa Ginoo sa una, gapangisda siya, adlaw-adlaw. Ingon sa Ginoo siya, uban ka sa ako, di ka na mangisda, kundi mangitag tao nga imong bingwiton, tao. Di ka na magkuhag isda para dadun sa akong giriyan, dalakag tao dadun sa akong giriyan. And so si Pedro, ang nagtabo sa iya is a different case. Ang iyang kinabuhi sa una, lahi, karon bago. Sa una, ang iyang trabaho, lahi, karon bago. Ang iya sa unang trabaho, mangitag mga isda para ibaliga sa uban, karon, dili na. And so Peter was just good. Peter was good. You know, Peter was a name that people knew before. And you know what happened? He was given by many as the first pope of the Roman Catholics, which is not the case. Dili na case. Dili siya papa. Si Pedro usa ka tawo nga gigamit sa Dios. Si Pedro leader sa iyang grupo. Si Pedro gihatagan og gigayon sa Ginoo nga makaila sa iya. But you know what? In many cases, Peter was just tempted to go on discipleship program sa Ginoo. Nga gisultihan sa Pedro, ayaw patakagsulti niya na kay imong gisulti sala. Ingon pa ni Jesus, don't say that because that's wrong. And so Peter was there and he was just given the temptation to be baptized, chastised by God or disciplined by God. Mga igsoon sa Ginoo, kung napayo sa kabutang, kapasalamatan atong Ginoo ingani nga adlaw-adlaw uban sa ato. Magkasala tagamay, magkasala tagdagan, magkasala tagdagan pagit. Kanang ginahimo sa Ginoo sa ato nga pagpalpag sa atong sambot, kay bulong sa na, pagpakita na nga anak ka sa Dios. Pagpakita na. Kung naghimo ka sala nga wa ka gipalpag imong sampot, di ba sili ka sa anak sa Dios? Kung paghimo na sa sala, giguripat ka sa Ginoo, maglugan niyo, paminaw lagi. Unya kung naghimo ka sala nga dako, gipasagdan ka sa Ginoo, unsa naman? Basta di ka anak sa Dios. Di ba? Pasalamatan nato ang Ginoo sa iya nga pagbantay sa tamang kinabuhi. Nga kita, iyang mga anak, gatagan niya sa atong dapat himuon. And so Peter was just chastised by God. Sin, temptation, chastisement, and number 4. And this is the last one for this. This is with Paul. Si Paulo or si Saulo. Of course you know Saul, right? Saul was a man who was trained for the ministry. He thought that this training was against Jesus Christ. That's why he went against the Church of Christ. He thought that Jesus Christ was a person beyond or below of what he was thinking about. Pero mga igsoon sa Ginoo, usa ka adlaw ingon sa Biblia, nagalakaw siya uban ng mga sundalo, paingon sila dito sa Damascus, and then he heard the name, Paul, Saul, Saul, why are you persecuting me? Why? Nadunggan niya. Ya Ginoo, kinsa ka man? Ya nga, why are you persecuting me? Ya Ginoo, sa akong himuon, sa sulukad dito syudad, wala ta dito kay sultihan ta ka.
And of course, we know that the life of Paul, that the life of Saul was just so descriptive of what God has done to the lives of many people. Ang iyang gihimo sa kinabuhi ni Saulo dili pare sa ato, pero naay mga butang nga niya sa ato nga gihimo sa Ginoo sa iya. Gihatagan sa kasiguruduhan sa iyang kinabuhi. And then we know that as we go on serving God, God can change that life that we have right now for His glory. And so Saul was that person. And so, ang kinabuhi ni Saulo, kay balumuon sa mga pag-antos niya? Kay balumuon sa? Isa siguro ang pag-antos niya, nga ni, wala sa pamilya. Nagkabantay mo sa Biblia, wala sa asawa, wala anak. Ambot nga naghihimot na si Ginoo sa iya. Siguro na ibawan sa Ginoo nga ang iyang pag-antos grabe yun. Busa, di na siya katagan ng mga tao nga mag-antos uban sa iya. And so Saul was there. He was suffering. No wife, no children. But many other, daghan pag-yun nga mga pag-antos niya. Nga ingon pa sa pulong sa Ginoo, pag-antos nga wala na antos sa uban. But look at this. When we look into the life of Paul, what we can say is that God is good to him. And so, the question is this: what do we do when suffering comes? Unsa tong himuon kung mag-abot ang kanang pag-antos sa ato? Particularly if we know that it's been our sin. Labi na kung naibawa nato nga natabo na sa ato tungod sa atong sala. Unsa tong himuon? Mga igsoon sa Ginoo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. So what do we do when suffering comes? And we know that it comes from sin. What we do is this: ask for forgiveness from God. Mga igsoon sa Ginoo, kani nga butang importante sa tanan. Kay pwede ka makapangaypasaylo sa mga tao, or pwede nimo sila di ka mangaypasaylo, pero sa tubangan sa Dios dapat mangaypasaylo. Mga igsoon sa Ginoo, usahay kita bitaw, unahuna nato, pasagdira siya, tao ra man na. Sa lain ng buot sa ako, pasagdira lang. But you know what? When we make those people feel bad on us, what happens is that you are putting God in bad situation too. Kita nagasulti, anak ko sa Diyos. Anak ka man sa Diyos, nga hindi ka makapasaylo. Diba? Anak ka sa Diyos, nga hindi makapadul sa iya. Anak ka sa Diyos, makahimo ka ni anak. But you know what? When you are suffering because of that thing, you have to ask God for forgiveness. Pangayo pasaylo sa Ginoo. Unya, ingani. Pangayo ka pasaylo sa iya. Unya, atua ito na sa nahimuan mo sala. Atua. I can still remember, somewhere like 1978, 79, 1980, nagawas ko sa Malaysia sa BC, 1981. Ako Ginoo nga na, nahimo man ako to. Namakak ko. Kanang sa CAT bitaw naaman ay kuan kanang inspection bitaw nga, di ba? Naaman na. Unya na isa dito ka part nga ang akong gihatag nga command dili mao. Pero ang himo sa akong company, ang ilang himo sakto. Ingon sa inspector siya nga, unsay gisulti nimo siya? Mo na gisulti nako. Unya kana sulti naman ako gitindugan lang isakto. Pero hangtod karon nagasulti sa akong nga sala gito yung gihimo. Wow, kay balukin sa itong mga tao nag-inspection sa amo. But you know what? That was sin. That was sin. So, mga Isus sa Ginoo, what we do when suffering comes, we say, Lord, forgive. Lord, sorry. Lord, help me to do better than before. Lord, allow me, Lord, not to do this again. Because we know that suffering comes through that. So, because of that, there's another question. What do we do when after asking forgiveness, the suffering is still there? Nangayo ka nagpasaylo, gitluhuran na nimo, gipangayuan ng pasaylo sa tao, pagkahuman, ang pag-antos na pagyapon. O sa imo nimo? Kabalo na ba na, di ba? Nagadto ka na, sorry day, sorry na, sige na. Kadto, sorry dong, so sorry na. Pero paghuman nimo, napag yung pag-antos. O sa mahimuan nimo? Unsa man? You know what you can do?
What you can do is this. Accept it and ask God for grace. Dawata. Nya pangayoy grace sa Ginoo kapadayon ka. Ayaw nag-insist nga duwa ka nga wa kay pasaylo. Pasaylo nimo siya. But ask God for grace. Nga kanang imo nitabo sa imo, makapadayon ka nga na grace sa Ginoo. Because if you do that, the goodness of God is with you. Why do we suffer? 1, sin. 2, temptation. 3, discipline. Number 4, just part of our earthly life. And so, we have here with us, duwa ka butang. Gisulti na ako sa inyo. Giyatay kaluwas sa Ginoo. Kadua, giyatay higayon nga makaantos ka man sa iya. Ang pag-antos nato di pareha sa iya. Kaya kung pareha sa iya, impyerno ang tata. Kung pareha sa iya, kalbaryo ang tata. Po salamat sa Diyos sa gihatag sa ato. Di ba? And so I praise God this morning, and I pray that may God is going to use this time with us. Sige, mag-aampo ta mag-iso sa Ginoo. Amahan na mo nga langit nun. Salamat Ginoo sa imong kaayo Ginoo sa among kinabuhi. Ginoo, ikaw matarong na mo nga Diyos. Nakahibalo sa among kimtangan. Nakita Ginoo sa among kimtangan Ginoo nga kami di makarang maghimo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat. Walay usa ka butang sa kinabuhi nga makaarang nga maghimo niya ng mga butang para sa amo. Di among kwarta, di among sapi, di among mga balay, di among mga yuta. Wala Ginoo. Pero Ginoo, salamat po nga ikaw naghatag Ginoo sa among kaygayonan o Diyos nga makaantos kami uban kanimo. Ginoo, kung kami mag-antos Ginoo kanimo, Ginoo, dali kami Ginoo mag-surrender. Pero salamat nga nakita namo Ginoo nga ikaw usahay kami nag-antos Ginoo tungod sa among hinimuan. Usahay Ginoo tungod kay ikaw naghatag Ginoo og oportunidad sa yawa Ginoo kami nga matintal niya. Or sometimes Lord, it's because of our discipline that we need to be disciplined by you. Or if not, then it's just part of our life in this world. Ginoo, nag-ampo kami, tabangin kami Ginoo, ikaw magtabang Ginoo ka na makita na mo Diyos. Gagaamon po kinabuhi o Diyos, naasa mong kamot. Ang kamatuuran, igo Ginoo para ka namo nga makaila Ginoo kanimo. Pero Ginoo, dili igo para kami magkinabuhi para Ginoo kanimo. We need truth. We need truth, Lord, to live. And we need truth, Lord, to live justly for you. Ginoo, karong nga buntag, nag-ampo kami Ginoo, karong nga buntag. Tabangi kami Ginoo sa paghimo ng mga butang ko Diyos nga magtandog sa mga kasing-kasing sa mga igsoon sa Bethel Baptist Church. Ikaw na kibalo Ginoo kanila. Ikaw na kibalo sa mga kimtangan. Ila mga kasing-kasing, ila mga tinago, ila Ginoo mga butang Ginoo nga nahimo. But Lord God, I pray this morning that you're going to help all of us. Ginoo, kami nag-ampo. Wala ko nakibalo Ginoo sa mga igsoon din karong nga buntag kung naay mga tao din Ginoo nga sila nakadawat na sa mong kinabuhi bag-o. Nakadawat na Ginoo. Salamat. Salamat o Diyos. Nga ikaw nagbaylo sa mga kinabuhi nila. Pero Ginoo, basin na din sa karong nga buntag nga wala pa nakadawat. Akong pag-ampo Ginoo, kinaot pa nga sila magdawat sa imo bilang ilang maluluwas o Diyos. Kada kinahanglan sila usa ka bagong kinabuhi gikan sa imo. Kung Ginoo sila karong nga buntag wala pa nakadawat Ginoo kanimo, tabangis la Ginoo nga ang ilang kinabuhi Ginoo mabag-o pinagis sa pagdawat Ginoo kanimo. Pero Ginoo, basin sa among tunga karong ko Diyos na mga iso na mo Ginoo nga nasa mga pag-antos. Ginoo, pag-antos man sa sakit sa mga lawas, pag-antos man ng walay kwarta, pag-antos man sa mga isuon, pamilya, pag-antos man Ginoo sa mga butang nga nakita namo Ginoo nga ikaw nagahatag nga ana. Ginoo, tabangi kami. Butang sa muna-huna Ginoo kami mga anak nimo. Nga tabangi kami Ginoo nga maghinulso sa mga sala. And then I pray Lord that you're going to help us Lord. Forgive each other Lord because it's the only way that we can help each other as well. Ginoo, salamat sa mga kain nimo karong nga buntag. Pero Ginoo, wala ko kibalo basi karong nga buntag. Naasa mong tunga. Usa ka tao Ginoo, usa ka persona nga ginahanglan Ginoo sa mga presensya nga magtabang Ginoo sa iya. Igsuon ko niya karong nga buntag. Basi kinahanglan mo si Kristo. Basi kinahanglan mo siya mag-uban sa imo parang imong kinababago. If you are here this morning, you have never accepted Christ as your Savior, and this morning you say, Lord, I accept you as my Lord and Savior. Please be my Savior and my Lord. Kung niya karong nga buntag, wala ka para kadawat kay Kristo, pero kung adlaw, gusto ka magdawat sa iya, can you raise your hands, please? Can you raise your hand? Pwede pataas mong kamot. Pamakita na ako, and then we are going to pray for you.
we're going to pray for you. Naba, sa itong nga, wala pa nakadawat kay Kristo, but karon nga buntag, gusto ka magdawat sa iya. Can you raise your hand, please? Can you raise that hand, please? Or karon nga buntag, naa ka sa pag-antos, pagkalisod, di ka kasabot usaon. Ang uban, murag sayon ra, ang imo lisod yun. Pero naibawaan nimo ng imong pag-antos sa imong binuhatan. Naibawaan nimo ng pag-antos, wala kay binuhatan, pero ituyo sa Ginoo nga mag-abot sa imo. So what do? Forgive. Do it again. Forgive. And then ask God for grace. If you're here this morning and you need that, can you raise your hand too and say, Pastor, tabangi ko, ampuy ko please. Ang akong pag-antos, salamat sa Ginoo. Kaya akong pag-antos, grabe yun. Pagkalisod. Pero kung mabuntag, Ginoo, tabangi ko. Nabasa tungtunga, napayuban. Can you raise your hand please? Naba? Nanay usa. Kabalo ko dili lang usa sa atong nay problema. Kabalo ko kitatran naay mga problema. Kabalo ko kitatran naay dala nga magkabugaton. But you have to tell God and ask Him to help you. Can you do that please this morning? Can you raise your hand? Can you raise your hand? Igso, di ka maulaw sa Diyos. Imong kugalingon, anak ka niya. Napa ba? Amahan na mong langiton, ikaw among Diyos. Ikaw among manluluwas. Ikaw among agalon. Tabahay kami sa pag-alaki kinong kanimo. Pasalamatan ka na sa ngalan ni Jesus. Amen. Father God in heaven, salamat yun sa imong pulong nga na-declare dinis taliwala sa imong katawhan sa Bethel Baptist Church. Balaang Espiritu, ikaw magtabang ka na mo, we will be able to respond sa imong pulong, Ginoo. Salamat sa Ginoo for blessing your people this past week. And thank you for giving us the privilege to return what you have lended to us. Lord, we love you. And by giving back what you have lent to us, in response of loving us, Lord, continue to bless your people so that we will be a channel of blessing. As we return this amount, Lord, use it for the furtherance of the gospel. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen.
And for our closing hymn, nag-remind ka nato that there's a royal banner nga gihatag sa atoa, which is ang kadaugan tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. And because of this victory nga naa kita, ang kanta nagsulti ka nato nga we must go on sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Let us sing, there's a royal banner given for display.